Magandang araw, Best Edfield Tuto. Panibagong araw, panibagong talakayan na naman. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayong kumustahin at sana nasa maayos kayo na kalagayan ngayon. At sa attendance nyo naman, si Binibini Brionisda ang magtatala kung sino ang lumiban sa araw na ito. Pero bago natin umpisahan ang bagong paksa, magbabalik-aral muna tayo. Ano ang paksang huli nating tinalakay noong nakaraang linggo? Magaling class, ang paksang tinalakay natin noong nakarang linggo ay patungkol sa pasulat. Pero ano ba ang pasulat? Mahusay, ang pasulat ay artikulasyon ng mga ideya, konsepto, paniniwala at nararamdaman na naipapahayag sa pasulat, limbag at iba pa. Naintindihan ng baklas kung ano ang pasulat? Pero bago tayo tutungo sa bagong paksang ating tatalakayin ngayon, ay meron muna akong inihandang maikling aktibidad na tiyak kayo ay mabumuhayan, masisiyahan. At ito ay hulaan nyo. Pakibasa ang panuto. Magaling, ang panuto ay huhulaan nyo lang ito kung ito ba ay payak, tambalan, hugnayan, at langkapan. Maghanda na at tayo ay magsisimula na. Handa na ba, Best Edfield Tuto? Kung gayon, tayo ay magsisimula na. Ang unang halimbawa ay si Alfred ay masipag na mag-aaral. Ano ang iyong sagot? Magaling, ang iyong sagot ay tama. Ang sagot ay payak. Ang susunod naman na halimbawa ay ang kanyang nanay ay naglalaba habang ang kanyang ate ay namamlansya. Ano ang sagot? Magaling, ang iyong sagot ay tama. Ang sagot ay tambalan. At ang pangatlong halimbawa naman ay naglilinis si Kat ng silid nang biglang may pumasok. Ano ang inyong sagot? Tumpak, ang iyong sagot ay tama. Ito ay hugnayan. Magaling. Ang huling halimbawa naman ay maaabot mo ang iyong mga pangarap at makakamit mo ang inaasam na diploma kung magsisipag at magtsatsaga ka. Ano ang inyong sagot? Mahusay, Best Edfield Tuto, ang inyong sagot ay tama. Ito ay langkapan. Magaling at bigyan nyo ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. At ngayon, dadako naman tayo sa bagong paksang ating tatalakayin ngayon. At bago ang lahat, ito muna ang layunin. Pagkatapos ng 8 minutong talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang kahulugan ng mga pangungusap ayon sa kayarian nito. Nakakabuo ng pangungusap gamit ng iba't ibang uri ng kayarian at nabibigyang halaga ang pag-aaral sa pangungusap ayon sa kayarian at nababahagi ito sa araw-araw na talakayan. At ngayon, ang ating paksang tatalakayan ngayon ay patungkol sa uri ng pangungusap ayon sa kayarian. At ang una ay payak. Ito ang pangungusap na may iisang paksang pinag-uusapan na kumakatawan sa iba't ibang anyo. Bagamat ang payak ay may inihahatid itong mensahe. At alam nyo ba, ang payak ay may 4 na anyo ng pangungusap. Ito ay PSPP o payak na simuno at payak na panag-uri. Pangalawa, PSTP, ito ay payak na simuno at tambalang panag-uri. Pangatlo naman, TSPP, tambalang simuno at panag-uri. At ang panghuli naman, TSTP, ito ay tambalang simuno at tambalang panag-uri. So ang pangalawa naman, ito ay tambalan. Ito ang pangungusap na may 2 kaisipan na pinag-uugnay o pinagdurugtong-dugtong sa tulong ng pangatnig. Halimbawa, si Luis ay mahilig mangasar, samantalang si Lore naman ay mapagmahal. So, ang unang kaisipan nito ay si Luis ay mahilig mang-asar. Sa pangalawang kaisipan naman, si Loren ay mapagmahal. So, ang pangatnig dito ay samantalang. So, naintindihan lang ba kung anong ibig sabihin ng tambalan? At kung gayon, dadako naman tayo sa pangatlo. At ang pangatlo naman, ito ay hugnay. Pwede nyo bang basahin, class? Maraming salamat. Ang hugnay ay ito ay pangungusap na binubuo
ng dalawang sugnay na di makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. At para mas lalo nyo pang itong maintindihan, ay magbibigay ako ng halimbawa. At ito naman ang halimbawa ng hugnayan. Di malayong umunlad ang Pilipinas kung ang mga mamamayan ay magtutulong-tulong. So ang dalawang sugnay na makapag-iisa dito ay di malayong umunlad ang Pilipinas. At sa dalawang sugnay na di makapag-iisa naman kung ang mamamayan ay magtutulong-tulong. So ang pangitig dito ay kung. Naintindihan lang ba kung ano ang hugnayan, class? Kung ganon, ay dadako naman tayo. At ang panghuli naman, class, ito ay langkapan. Ito ay pangungusap na binubuo ng isa o mahigit pang sugnay na makapag-iisa o sugnay na di makapag-iisa. At ito ang halimbawa. At ito naman ang halimbawa ng langkapan. So makikita nyo na may dalawang sugnay na makapag-iisa at may dalawang sugnay na di makapag-iisa. So ang dalawang sugnay na makapag-iisa dito ay makapapasa talaga siya at makakatamo ng diploma. So ang dalawang sugnay na di makapag-iisa naman ay kung magsisipag at mag-aaral at magtitiis sa hirap. At naintindihan ng baklas kung ano ang ibig sabihin ng langkapan? Magaling. At dahil tapos na tayo sa ating tinalakay ngayong hapon, ay magtatanong ako sa inyo kung naintindihan nyo ba talaga kung ano ang uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Okay, binibining lim, ano ang 4 na uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Magaling, binibining lim, at ikaw talaga ay nakikinig sa aking talakayan. So ang 4 na pangungusap ayon sa kayarian ay payak, tambalan, hugnayan, at langkapan. At dahil naintindihan nyo na ang aking paksang tinalakay, ay magkakaroon muna tayo ng maikling pasulit. At dahil tapos na tayo sa ating talakayan ngayon, ay magbibigay ako sa inyo ng maikling pasulit. Ito ang inyong pasulit ngayon. Sa letter A, identifikasyon. Ibigay ang uri ng pangungusap ayon sa kayarian nito. At sa letter B naman ay magbibigay ng tig-4 na halimbawa ng payak, tambalan, hugnayan at langkapan. At ilagay ito sa kalahating papel. Kung hindi nyo ito matatapos ngayon, pwede nyo itong ipapasa bukas at sisiguraduhin nyo dapat na ito ay masasagutan nyo lahat. Naintindihan lang ba, Best Ed Phil Tutu? At sa takdang aralin nyo naman, kayo ay mag-aaral ng paksang ating tinalakay ngayon dahil magkakaroon tayo ng maikling pasulit sa susunod na tagpo. Naintindihan ba, Best Ed Phil Tutu? Kung gayon, dito ko natatapusin na ang ating pagtatalakay ngayong hapon at maraming salamat sa pakikinig, Best Ed Phil Tutu. Naway kayo ay maraming natutunan sa araw na ito.